Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay, mga kaibigan, mga kapatid. Napakaganda ng ating mga pagninilay ngayong linggo. Kung kahapon ay tinulungan tayo sa pagninilay sa Ebanghelyo ni Mateo, ngayong araw ng Huwebes, dadalhin na naman tayo sa isang dako ng pagninilay sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon ng isang ebanghelista, si San Juan. Ang ating pagninilay ngayon ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1, 2, 11, at 8. Sa araw ng Huwebes na ito ang sabi ni San Juan. Madilim-dilim pa ang araw ng linggo na paroon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may nasa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakaupo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Kung kayo po, akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," nang ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pagninilay sa araw na ito, sa diskurso at sa kwento ni Ebanghelyo Juan sa ating lahat, dinadala tayo sa isang pagninilay na kung saan nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena sa araw ng muling pagkabuhay. At ang pagbasang ito ay maririnig natin sa fiesta ng muling pagkabuhay. Ngunit, ngayon, atin na naman itong naririnig upang bigyan tayo ng diin sa ating pagninilay sa linggong ito at sa araw na ito. Ipinagdiriwang ng buong simbahan ngayon ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Kaya nga ang pagbasa natin ay mantong doon sa pagsasaksi ni Maria Magdalena sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dati itong paggunita, ngunit itinaas bilang kapistahan. Bakit? Dahil si Santa Maria Magdalena ay tinuturing na apostol ng mga apostol. Bakit? Dahil naging saksi din siya. Kilala siya sa kasulatan na isa sa mga kababaihang malapit kay Jesus. At naglilingkod sa mga pangangailangan nito at ng mga apostol. Sinasabi rin na ang
na pinalayas ni Kristo ang 7 demonyo mula sa Kanya. At maaring nangangahulugang siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Kasi alam natin at kung ano yung mga tinuturo at binibigay sa atin ng mga pagninilay sa pagkatao, sa katauhan ni Maria Magdalena. Isa siyang makasalanang tao. Siya rin ang tumayo na sa paanan ng krus habang minamasdan ang Panginoon na bayubay at sumama kina Jose ng Arimatea at Nicodemo sa paglibing ng Panginoon. Narinig natin mga kapatid sa Ebanghelyo ang pagpapakita ng muling nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena gaya ng sinabi ko kanina. Marahil dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod at labis na pagmamahal kay Jesus, tumangis siya nang makita niyang wala na ang katawan ng Panginoon sa libingan. At sa di kalayuan ay nagpakita si Kristo sa kanya na akala niya noon ay isang hardinero. Subalit, nang tawagin ni Kristo ang kanyang pangalan, nakilala ni Maria ang Panginoon at lubos siyang natuwa. Subalit sinabihan siya ni Jesus na huwag muna siyang hawakan. Pagkos ay ibalita sa mga apostol na ang Panginoon ay aakyat sa langit. Kaya buong kagalakan na ibinalita ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoon na muling nabuhay. Makikita natin sa kwento sa Ebanghelyo na si Santa Maria Magdalena ang pagtawag sa kanya upang maging alagad ni Jesus. Ang kanyang pagsisilbi upang paglingkuran ang ministeryo niya at ang mga apostol ay tanda ng pagsisikap at pagtutulong sa misyon. Ang kanyang kagalakan sa muling pagkabuhay ay tanda rin na dapat nating ibalita ang magandang balita na si Jesus ay palaging buhay sa kabila ng mga problema at pagsubok ng ating buhay na sinisimbolo ng puntod na walang laman. Kailangan tayo'y mamuhay sa bagong pag-asang dala ni Jesus para sa atin at ipahayag sa ibang tao ang kanyang presensya sa bawat isa. Kaya mga kapatid, gaya ni Maria Magdalena, sino ba siya? Karapat-dapat ba siya na maging apostol? Bilang tao para sa akin, napakarami ng pagkukulang ni Maria Magdalena. Pero dahil sa kanyang pagkukulang, ipinakita niya ang kanyang katapatan na sumunod kay Kristo. Hiningan niya ng kapatawaran at nagsisi siya sa kanyang mga pagkukulang. Hamakin natin nang sa panahon na si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa isang tao na kung titingnan natin is not worthy. And yet, sa likod ng kanyang hindi karapat-dapat ay naging saksi siya. Siguro para sa akin, yan yung pinakamagandang hamon sa atin. Sino ba sa atin ang karapat-dapat? Ako bilang pari, alam ko sa aking puso na marami rin akong pagkukulang. Hindi rin ako karapat-dapat. Pero klaro sa akin na sa gitna ng aking mga pagkukulang at sa gitna ng aking hindi karapat-dapat, ako ay patuloy na nagsisikap upang magampanan ko sa aking makakaya ang tungkulin na binigay sa akin bilang isang pari. Siguro sa inyo rin, alam natin, kayo, na may mga pagkukulang din. Pero sana hindi ito maging dahilan upang hindi tayo lumapit sa Diyos. At sana hindi ito rin ang maging dahilan upang hindi natin gampanan ang ating tungkulin. Tungkulin na maging saksi sa buhay na Diyos sa ating kapwa. Naway maging instrumento tayo. An instrument of this
resurrected Christ to others in very simple way. No? Huwag na tayo mag-isip ng mga mabibigat at malaking bagay upang maging saksi tayo at maging instrumento ng buhay na Diyos sa ating kapwa. Even in a very, very simple act, yung pagngiti lang, yung pagbibigay halaga lang, yung pagbibigay pansin sa ating kapwa, yung pagpaparamdam natin na tayo ay nasiyahan dahil sa kanila. Sana hindi tayo maging dahilan ng kanilang panghihina. Sana hindi tayo maging dahilan ng hindi nila pagkikilala kay Kristo. Pagkos, sana tayo ay maging saksi at maging instrumento na sa bandang huli sasabihin nila, buhay na buhay nga ang Diyos. Talagang napakaganda at talagang nararamdaman ko na ang Diyos ay mapagmahal. Naway maging instrumento tayo, gaya ng sinabi ko, ng buhay na presensya ng Diyos sa bawat isa, gaya ni Maria Magdalena. Panginoon, sa aming kahinaan at sa aming pagkukulang, humihingi kami ng tawad. Naway bigyan mo pa kami ng malalim na pananampalataya, lakas ng loob, upang sa aming kakayahan ay amin itong maisabuhay, maibahagi sa aming kapwa. Gaya ni Maria Magdalena na naging saksi din siya ng iyong muling pagkabuhay. Nawa kami maging saksi din ng iyong buhay na presensya. Naway, bigyan mo pa kami ng mga biyaya na magamit namin sa aming pangaraw-araw na pagharap sa pagsubok ng buhay. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.